Kasama ko ng aking mga anak, kasama ko natin sa pagsabayan. Ito mga ito. Pagpaalala niyo po ang kwento ni General MacArthur. Ano po ang pumapasok sa isipan niya? Ano po ang mga katagang iniwan niya bago siya bumalik? I shall Return. Isa ito sa siguro mga binabalikan natin sa historya ng ating bansa. Pag pinapag-usapan natin ang isang comeback. No? Kasi literal na bumalik si MacArthur. Pero papag-usapan mo natin ngayong umaga ito ay mga istorya. O isang istorya. It's a comeback story. Iba-ibang rason bakit tayo ay gusto din ba yung mga comeback stories? Ang iba-iba yung rason natin bakit tayo o gusto natin mapanood o mapapakinggan ang istorya katulad nito. Ang iba sa atin gusto manood ng mga comeback story o minsan sa mga pelikula na papanood natin o minsan sa radyo. Nais natin po nagugustuhan natin ang mga ito. Dahil iba sa atin gusto ang pag-asa, ang inspirasyon. Nagkakaroon tayo ng pag-asa pag nakikita natin. Dati, nag-trending sino ngayon nagbibenta ng bahay sa Si Diwata. Nag-trending si Diwata sa social media. Dahil mula sa kanyang pagsisimula, kanyang humble beginnings. No? Nakita natin kung paano lumabong ang kanyang business. Kung paano siya tinupo ng mga artista. At paano nag-succeed. At minsan, nakikita din natin kung paano din nagbabago ang tawag dito, ang karakter ng isang tao pag nagsasucceed siya, pag nagkakaroon na ng kayamanan. Ang iba sa atin gusto natin ng comeback story o nahihilig tayo sa mga comeback story dahil nakaka-relate tayo. Ako, naalala ko yung mga kasama ko. Tingnan niyo sa SST, mga ibang direktor dyan na ngayon ay nasa posisyon niya. Kung napakinggan niyo, iba sa kanilang mga kwento ay masasabi niyo, grabe pala ang pinagdaanan ni Pastor. Mga nagtatrabaho dati sa Mountain View College, mga working students, ngayon, nandiyan na sila. Nilagay sila ng Panginoon dyan sa posisyon nila para kampanan itong ulit na kanyang ipinagkaloob sa kanila. Ang iba sa atin, gusto natin ng isang magandang comeback story dahil gusto natin yung emosyon na dalang ng ito. Pinapahiyak tayo, tapos tatawa na naman tayo, tapos ipapaiyak na naman tayo, tapos papatawanin at papaligayahin tayo. Dahil sa inyo, yung puso na damdamin dahil sa emosyon. Ang iba sa atin gusto dahil yung iba sa mga main characters na napapanood natin ay mga tinatawag natin mga underdog. Sila yung mga dumaan sa kahirapan bago naging matagumpay. At yung iba sa atin gusto ang mga comeback story dahil nais natin mag-grow sa ating personal. Gusto natin ang personal growth at gusto natin mabago. Nakita natin ang buhay nila kung paano nila ibinuhat sa kahirapan ang kanilang mga pamilya. Yung mga gusto natin. At sa tuwing nakakarinig o nakakita ako, napapanood ko ang isang magandang comeback story, ay naisip ko ang laro ng Gilas laban sa New Zealand. Ang unang panalo ng Gilas laban sa New Zealand. Sa ilang taon na paulit-ulit na nilabanan ng Pilipinas ang New Zealand sa
nagsimula siya sa edad na 20 anos. Sino ba ang mga 20 years old? Sinimulan niya ang kumpanyang Apple sa kanyang garahe. At lumaki ito sa isa na naging $2 bilyong na kumpanya. At nagkaroon siya ng 4,000 na empleyado. Sa loob o nung naging 30 anos siya, magiging 30 years old, alam niyo nangyari sa kanya? He got fired from his own company. Imagine niyo, sarili ng kumpanya, ipinundan niyo, sinimulan niyo sa inyong garahe. Tapos, alam mo tawag sa fire? Pinatalsik, no? Pinaalis ka sa trabaho. Ng bossing mo, o actually, yung presidente o CEO, na ikaw mismo ang gumawa. Si John Sculley, yung CEO, siyempre pag lumalaki ng kumpanya, kailangan ng lagyan ng mga managers. At ang kanyang niligay na CEO ay galing pa sa KFC na kanyang inirecruit. Tapos siya pa ang pinatalsik dahil nagkaroon sila ng battle over control sa kumpanya ng Apple. 20 anos, 20 years old, sinimula niya, at 30, pinatalsik siya. Nawala sa kanya ang kumpanya. Imagine niyo. Ito ang sinabi niya nung nangyari yung event niya. Sabi niya, nagtatranslate ko lang po sa inyo. Hindi ko alam sa inyo kung sino nakaranas na masuntok sa sikmura. Ako nasuntok na rin ako sa sikmura ng kuya ko. At medyo masakit talaga. Sabi niya, nung nangyari daw sa kanya ito, para daw siya sinuntok sa sikmura. Pag sinuntok ka daw sa sikmura, hindi ka naghihirap huminga. Pero, pag sinusubukan mo pang huminga ng malalim, lalo pa kung nahihirapan ka huminga, at ang tangi mo lang daw, pwedeng gawin, ay huminga ng dahan-dahan, paunti-unti, upang mabalik ka sa iyong breathing. At sabi ni Steve Jobs, yun daw ang parang pakiramdam. Sarili mong kumpanya, pinatalsikan ng sarili mong kumpanya, ng sariling tao mo na nirecruit mo. Pero si Steve Jobs ay huminga ulit pagkatapos siyang nasikmuraan. At alam niyo ang kanyang ginawa? Nagsimula ulit siya ng 2 kumpanya. Ang kumpanya ito ay ang Pixar at ang Next NXT. At alam niyo naman po siguro ang Pixar sa mga mayroong mga bata, sa mga medyo bata-bata pa dito. Ang Pixar ang unang kumpanya na nagkaroon ng first animated cartoon. At sa nakapanood na sa inyo ng movie na Toy Story, yun ang unang ipinalabas ng Pixar. At alam naman natin na naging hit ang Toy Story. At alam niyo ba anong nangyari? Siyempre, naging bilyonaryo ulit si Steve Jobs. And nung tinignan niya, nagbalik na daw siya sa mga nangyari sa kanyang buhay. Ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, hindi ko nakita ito dati. Siyempre tayo, minsan, pinapagdaanan natin ang isang experience, ang isang sitwasyon. Hindi naman natin nakikita agad kung ano itinuturo nito sa atin. Minsan, later on pa natin. At ito ang sabi niya. Pero, ang sabi niya, hindi ko ito nakita dati. But it turned out na pagpapatalsik pala sa kanya, sa Apple, ang isa sa mga best things na nangyari sa kanya. Bakit? Sabi niya, ang bigat ng pagiging matagumpay, successful, no, ay na-replace, no, napalitan ng lightness, ng gaan ng pagsisimula muli, ng pagiging isang beginner muli. At ang sabi niya, hindi siya sigurado kung ano mangyayari.
Pero it led him to be more creative. Naging mas creative siya. At kaya naging matagumpay ang kumpanya. Actually, binigyan ng Pixar. Kaya, ito. And eventually, to make the long story short sa kanyang buhay, nakuha niya ulit ang kanyang kumpanya na Apple. And we know the story. He was successful, although iba na ang CEO ng Apple, naging matagumpay ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng kanyang leadership. Gusto natin itong mga kwento ito kung paano nagtatagumpay, kung paano nagkakaroon ng pagsubok ang isang tao at kung paano bumabangon. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento galing sa Biblia na isang comeback story. In fact, kung titignan ninyo, mga kapatid, ang Biblia ay puno ng mga comeback stories. Storya ni Joseph, storya ni David, ni Moses, napakarami. And in fact, ang buong tema ng Biblia ay isang comeback story. Kung nabasa ninyo ang Great Controversy, alam ninyo na mismo ang history ng Biblia ay isang comeback story. The story, kaya tinawag natin ito, the story of redemption. Isang malaking comeback story. In fact, it is the greatest comeback story of all time. Pero ngayon titignan natin ang isa lamang kwento sa Biblia. Imagine niyo, kung titignan niyo ang inyong buhay sa Biblia. Imagine niyo na nasa pinakamababa kayong lugar sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung lugar na yun. Hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay. Sana naman, hindi yan. But definitely, naniniwala ako na bawat isa sa atin ay merong lowest point sa ating buhay. Titignan nyo, babalik tanawin nyo. Imagine nyo, nagkaroon kayo ng isang malaking pagkakamali. And itong pagkakamali na ito placed you at the lowest point in your life. Na-shatter ang inyong confidence at naramdaman nyo that you are feeling utterly worthless. Paano? Anong mararamdaman nyo? Kayo ba ay susuko o kayo ba ay babangon sa mundo? Ngayong araw, titignan natin ang storya ni Apostol Pedro. Sino po? Si Apostol Pedro. Isang tao na naka-experiensya ng devastating fall, pero bumangon sa muli. Ang kanyang kwento ay pwedeng maging kwento din natin. Tingnan natin ang tatlong aspeto ng kanyang kwento. Ang kanyang story. Kanyang pagkahulog. Kung titignan natin sa Mateo 26, kapitulo 20, 69, papunta sa 75, babasahin natin ang kwento. Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. Alam natin ang nangyari, di ba? Pagkatapos na hinuling ang ating Panginoong Jesus, ay dinala siya doon sa may courtyard. At nandun din si Apostol Pedro. Sabi ng servant girl, "You also were with Jesus of Galilee." Yeah. But he denied it before them all. Then he went out into the gateway sa gate banda, na kung saan meron isang servant na nakakita sa kanya at sinabi doon sa servant sa mga taong nandoon, itong taong ito ay kasama ni Jesus, ni Jesus of Nazareth. At muli, sabi ni Apostol Pedro, hindi ko kilala. At sa muli, after a while, those standing there
pumunta kay Pedro at sinabi, sure kami, isa ka sa kanila. Ang iyong accent, siguro ang tono ng kanyang pananalita, ay katulad sa kanila. Alam mo ang ginawa ng Apostol Pedro? Sabi niya, he began to call down curses. No? Kumbaga, nagmura siya sa harap nila. At sabi niya, he swore to them, hindi ko kilala. Siguro, kung sa panahon pa natin ngayon, sasabihin siguro ni Pedro, tingnan mo, mapagay pa ang nanay ko. Gano'n? Hindi talaga ako naniwala. Gano'n talaga ang ginawa ni Apostol Pedro. He swore para lang ma-deny si Jesus. Para lang hindi siya manigin. Pero, alam niyo naman siguro ang kanyang panatag ng Jesus bago nangyari ito. Pangyayari. Si Apostol Pedro ang isa sa mga passionate na disipulo ng ating Panginoong Jesus. He boldly proclaimed, sinabi niya kay Jesus, na kahit pa ang lahat ng ating mga kasama ay magsalisan, hindi ako aalis. Hindi kita iiwanan. Yun ang sabi ni Apostol Pedro sa ating Panginoon Jesus. Even if all fall away on account of you, dahil sa iyo, hindi kita iiwanan. Ngunit, sa mga sakaling ito sa buhay ni Apostol Pedro, when he was faced with the ultimate test, alam mo ba yung ultimate test? The test of self-preservation. Alam mo yung self-preservation? Pag nasubukan daw ang ating need na mabuhay, isang dun tayo nagdadaan. Naisip ko minsan, alam niyo daw ang persecution, hindi naman ito may iwasan. Sapagkat sa banal na kasulatan, alam natin ang mangyayari ito. Persecution will come. Ang panahon ay darating that before Christ comes, Satan will persecute the people of God. Kung iniisip ko, pag darating ang panahon na yun, mahuhuli ako o aking pamilya, natututunan ako ng baril sa aking ulo. Sasabihin sa akin, i-deny mo ba si Kristo? Pag i-deny mo si Kristo, matumuhay ko. Kung hindi, papatayin ko, ikaw, asawa mo, ang mga anak mo. At siguro, ang pinakamadali nilang gawin ay tutukan mo na asawa o ang mga anak mo. Kung i-deny mo si Kristo, paliligtas ang pamilya mo. Kayo, kung malagay kayo sa ganung sitwasyon, ano kaya ang magiging response niyo? Ganun ang sitwasyon ni Apostol Pedro. The test of self-preservation was posed to him. Na-experience na. And when kanyang naharap yung experience niyo, he failed. He succumbed. Kaya hindi ang tanong ko sa atin. Pag nangyari yun sa atin, siguro sabihin natin, bakit si Pedro, didinay niya si Kristo? Ay naku, kung iisipin natin kung nangyari yun sa atin, ano rin kaya ang magiging response natin? He crumbled, and maybe baka tayo din, we would crumble when our faith will be tested. And he denied Jesus. He denied na hindi niya kilala si Jesus. Hindi lang isang beses. Hindi lang pangalawang beses. Pero pakatlong beses. At narinig natin, after niya ginawa yun, anong nangyari? The rooster crowed. Katulad ng sinabi ng Panginoon Jesus sa ito.
Gumawa ba kayo ng mga pangako sa Panginoon? Ay naku mga kapatid, ako napakarami ng naging pangako sa Panginoon. God is my witness. At ang mga pangako na yun, ang iba doon, I failed here. Dito din na iba doon. Siguro sa atin din, no, meron tayong mga naging pangako sa Panginoon na hindi natin naitaguro. Napakaraming beses. At minsan, ang tao ay magiging impulsive sa pagbibigay ng pangako in the heat of the moment dahil na hindi kinokonsidera ang mga consequences. Mga kapatid, sabi ni Apostle Pedro kay Jesus sa Mark 14:31, "If I have to die with you, I will not deny you." But the face nung nandun na siya, ako, at alam niyo ba, sabi ni Jesus Christ, ang rason, bakit nag-fail si Apostle Pedro? This is the reason. Sabi ni Jesus Christ, the reason so many Christ professed disciples fall into people's temptation, mga temptation, is they have not a correct knowledge of themselves. Hindi daw nila naiintindihan ng mabuti ang kanilang sarili. Kilala niyo ba ang inyong sarili, mga kapatid? Naiintindihan niyo ba ng malalim ang inyong sarili? Ito ang sabi ni Jesus Christ. Ang rason daw ng bakit tayo ay nagkakamali ay dahil hindi daw natin kilala ang ating mga sarili. Ito ang rason bakit si Pedro was thoroughly sifted, nalaig siya ng kaaway. Sabi ni Mrs. White, if we could understand our own weakness, kung ating daw maintindihan ang ating sariling mga kahinaan, we should see so much to do for ourselves that we would humble our hearts under the mighty hand. Makikita daw natin mga kapatid, kung nakikilala lang natin ang ating mga sarili, kung alam lang natin ang ating mga kahinaan, ay makikita daw natin ang pagpapakubaba tayo at titignan natin kung ano ang mga kailangan natin baguhin. At isa Diyos ang ating mga sarili. Hanging our helpless souls upon Christ, we would supplement our ignorance with His wisdom, our weakness sa ating kahinaan sa Kanyang lakas, our frailty with His enduring might. Ating daw ibibigay ang ating mga sarili kung alam natin ang ating kahinaan. Minsan mga kapatid kasi, sa ating pananampalataya, may minsan iniisip natin na okay na tayo, lalo-lalo na when we have wins, meron tayo mga panalo sa ating spiritual walk. Uy! Nakapag-attend ako ng crusade, straight, 2 linggo. Uy! Kumanta ako sa iglesia, special song ako. Uy! Nakapag-speaker ako sa iglesia. Uy! Ako nag-lead ng Friends and Offerings. Uy! Nakapag-Bible study ako ng 5 tao. 3 kong nabigyan. Sarap sa pakiramdam. At alam niyo ba yung sarap sa pakiramdam na yan? Hindi naman mali yun. Pero doon ang posibleng simula ng ating pagkahulog, pagkalagay. Bakit? Nagsisimula din yung ating pag-isip na parang malayo-layo na din ang aking darating sa aking paglalakbay, sa aking relationship kasama sa Kristo. Malayo na din. Ang laki na din ng improvement ito. Naging mature na rin ako. At pag magsimula tayo, isipin yun. Minsan, ang ating mga desisyon ay nagiging desisyon ng isang mature at spiritual na individual. Sinasabi natin, marami na akong napagdaanan. Alam ko na ito.
Sabi ng Jesus Christ, dapat daw natin laging isa Diyos ang ating mga sarili at never in one moment should we, no? Na tayo ay ating ilalay ang ating mga desisyon in our hearts. Pagkatapos na tumunog ang rooster, naalala ni Apostol Pedro ang sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus. Naalala niya na sinabi pa ng Jesus sa kanya na bago pag-throw ang rooster ng 3 beses. No? Bago pag-throw ang rooster, idinilay mo ako ng 3 beses. At nung naalala niya, tinignan niya si Kristo at nakita niya ang batang ng ating Panginoon Jesus. Naintindihan ni Apostol Pedro, naintindihan niya na naging confident siya sa kanyang sarili, na nagpadala siya sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili, at naalala niya ang kanyang mga sinabi na kahit pa silang lahat ay iwanan mo, hindi kita iiwanan. Handa ako sumama sa iyo kahit pa sa prison and even to the death, kahit pa ikaw ka. Naalala niya, mga kapatid. And yet he had denied his Lord with cursing and swearing. Pero hindi na iwan sa Apostol Pedro na walang pag-asa. Ang pagtingin, sabi ni Mrs. White, the look that Christ had given him. Nung tinignan si Kristo, o tinignan ni Kristo si Pedro, it was a look that brought hope na nagbigay ng pag-asa sa kanya. And even before na nagawa ito ni Apostol Pedro, mga kapatid, sinabi na ni Jesus sa kanya, Peter, I am sorry for you. Because you are sorry and repent, I forgive you. At sabi ni Jesus, I have prayed for you. Napakabuti isipin, mga kapatid, na habang o kahit bago tayo magkamali, ay pinapanalangin na tayo ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, ganun kabuti ang ating Panginoon. That when we remember ang mga pangako na ating ibinigay sa Panginoon, ay naaalala natin ang ginawa ng Panginoon Jesus kay Pedro. I have prayed for you. I have forgiven you. Mga kapatid, what a beautiful and a precious assurance. Sa pagkalaglag ni Apostol Pedro, meron tayong malaking matututunan sa ating individual na mga pamumuhay. Just as verily as did Peter, napakarami sa mga, sabi ni Mrs. White, many of the professedly commandment-keeping people of God dishonor and bring reproach upon their best friend, the one who can save them to the uttermost. But the Lord would restore to himself all who have put him to shame by their unscriptural course. Ano sabi mga kapatid? The Lord would restore to himself all who have put him to shame. Amen? Ibabalik tayo ng Panginoon sa kanyang sarili. Even when we fail him. Blessed hope, mga kapatid, but blessed hope. Peter sinned against life and knowledge, and against great and exalted privilege, and it was self-confidence that caused him to fall, and it is the same evil that is now working in us. The cause of fall? Self-confidence. Ang kanyang restoration. In John 21 verse 15,
makikita natin kung paano ibinalik ng Panginoong Jesus si Apostol Pedro. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Sabi ng Panginoong Jesus, "Feed my house." Uli, tinanong niya sa Apostol Pedro, "Simon, son of John, mahal mo ba ako?" Sabi ni Apostol Pedro, "Yes, Lord, alam mo na mahal kita." At muli, tinanong ng Panginoong Jesus si Pedro, "Simon, son of John, do you love me?" Nung tinanong siya ng pangatlong beses, parang masaktan si Pedro. Para bang isip niya, parang hindi naniniwala sa akin si Jesus. Ano sabi ni Apostol Pedro? Sabi niya, "Lord, alam mo ang lahat ng bagay. Alam niyo na mahal ko kayo." At sabi ng Panginoon Jesus, "Feed my sheep." At marahil sa atin, tatanong natin, bakit paulit-ulit na tinanong ni Jesus si Apostol Pedro? At hindi ito coincidence, mga kapatid. Hindi ito pabalik-balik. Ang katotohanan na tinanong ni Apostol Pedro, ni Jesus si Apostol Pedro ng 3 beses ay nagpapakita o merong malalim na mensahe na ipinaparating para sa kanya. Kagaya ng pag-deny ni Apostol Pedro kay Jesus ng 3 beses, binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesus na itaguyod, ibalik sa kanyang sarili o bigyan ng pagkakataon na ibalik ni Pedro ang kanyang sarili. 3 times dinenay ni Peter si Jesus, and 3 times also the Lord asked Peter if he loved him. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? This was Peter's reinstatement. Ito ang pagbabalik ng Panginoon kay Apostol Pedro bilang isang ulong disipulo. He was the leader of the disciples. Naranasan niyo ba na isa kayong leader? Hindi ko alam kung leader kayo ng iglesia o leader kayo ng isang grupo at nagkaroon kayo ng pagkakamali. At minsan inisip nyo, ay hindi na ako para dapat mag-ilo, brother, sister. Hindi na okay na sa inyo na yun. Pero nakikita natin sa kwento ni Apostol Pedro na ang Panginoon ay binibigyan din tayo ng pagkakataon na ibalik sa sarili natin. Nakikita ko kumatawa ang mga kapatiran dito para nakaka-relate. Ako siguro tayo lahat nakaka-relate tayo dito. Katulad ng pagkakamali ni Apostol Pedro, binigyan din ng pagkakataon. At nais kong isipin, mga kapatid, na ito din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ilang beses nyo na-fail si Jesus? Ilang beses kayo nagkamali? At ilang beses din pagbibigyan o bibigyan kayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na ibalik, itaguyod ang inyong mga sarili upang makabalik kayo sa paglilingkod. This was Jesus reinstating Peter at ang pagbibigay ng komisyon sa kanya. Alam niyo ba na dito sa talatang ito, pag tinatawag ni Apostol ni Jesus si Pedro sa mga normal na mga event, ang tawag na sa kanya Pedro. Pedro. Pero nung sinabi ito ni Apostol Pedro, ni Apostol ni Jesus ng Pedro, alam niyo ang tinawag niya? Ang pangalan ni Pedro? Pedro, anak ni Juan. Peter, son of John. At alam niyo ba kailan lamang ginamit ito ni Jesus? Nung kanyang itinawag si Apostol Peter. Sa simula ng pagkomisyon ni Apostol Peter. Anak ni Juan, nagbautismo kay So Jesus. when God or when Jesus called Peter, upang maging disipulo niya, sabi niya, "Simon, son of John,
At nung nagkasala si Pedro, muli, sinawag muli siya ni Jesus. Simon, Son of John. ano ba yung tawag ninyo o tawag ng Panginoon sa inyo na nagsimula kayo? Siguro ang tawag niya sa inyo dati, nung nagsisimula pa kayo sa paglilingkod, well, Kirby. Kasi hindi pa pasok eh. Kirby pa lang. Kirby. Tapos nagkamali. At nais ibalik ng Panginoon. Uy, naging pastor ka na. Naging Sir Kirby ka na. Pero nagkamali ka. Tatawagin ulit kita, Kirby. Anong tawag sa inyo ng Panginoon nung nagsisimula pa lang? Mga kapatid, it does not matter how many times you've fallen. Christ is commissioning you and reinstating you to come back to Him. Instead of referring to the disciple by Peter, he called him Simon, son of John, just as he had when he first called the disciples. At ito ay nag-indika that Jesus was reinstating Simon as the Apostle Peter. Mga kapatid, napakaganda ng pag-asa. Napakaganda ng mensahe para sa atin. His call, His restoration, and last but not the least, makikita din natin ang kanyang transformation. At itong pinakamaganda, tayo ay bumagsak. Tayo ay malagpago. Ang Panginoon ay ibabalik na. He will restore us. But He will not just stop there. Hindi siya titigil sa pag-restore sa atin. He will also transform us. Pagtatanggapin natin yung restoration na ibibigay sa atin ng Panginoon, tingnan niyo kung anong gagawin ng Panginoon sa iyo. Tingnan niyo kung ano ang gagawin niya at ang gagawin niya sa inyo, mga kapatid. He will transform you. He will not just restore you. At anong nangyari kay Apostle Peter? When the Lord transformed him, makikita natin sa libro ng Acts chapter 2, verse 14. On the day of Pentecost, Peter, who was filled with the Holy Spirit, boldly proclaimed the gospel to thousands of people. His transformation was remarkable. Ang timid, ang natatakot na disipulo, the disciple who denied Jesus 3 times, had become a courageous leader. Sino nagsabi na hindi na kayo pwedeng balik upang maging isang leader ng iglesia? Sino nagsabi na hindi na kayo pwedeng maglingkod ulit sa Panginoon? Ay, hindi po totoo yan. Ang Biblia mismo ang nagsasabi that when the Lord restores you, He will transform you. He will commission. He will reinstate. Ibabalik niya kayo sa inyong and no one can say, hindi ka nakabagay dyan. No one could say, ay, hindi ka nakapagtapat dyan. Walang tao merong karapatang magsabi doon sapagkat ang Diyos mismo ang nag-reinstate sa inyo. He was boldly proclaiming Jesus. He fearlessly shared the good news of Jesus. Mga kapatid, God can take our brokenness. Ano ba yung mga brokenness natin? Ano ba yung mga hinanakit natin? Ano ba yung mga nasa puso natin? He Heartbroken. can take our brokenness and turn it into beauty. When we surrender our lives to Him, at yun na, kailangan natin ito. Kailangan natin Surrender. Kailangan natin i-surrender ang ating buhay sa Kanya. Surrender our When life. we surrender, He will empower us and He will help us do extraordinary things. Sa tingin niyo ba hindi niyo na magagawa ang iniisip niyo kaya niyo gawin nung kayo ay nagkamali? Kaya niyo pa rin gawin ng mga kapatid. Because the Lord will empower you to do extraordinary things. Ang story ni Peter, and to end, mga kapatid, is a powerful reminder
He can take our failures and transform them into triumph. Si Pedro was a man of impulsive faith and fiery passion, found himself at the lowest point of his life. He denied Christ, the very foundation of his belief, and yet, through God's unwavering grace, he was restored and transformed into a pillar of your church. Kapatid, you can be a pillar of this church. You can be a pillar of your home. You can be a pillar of your school. Even if you fall, because God will strengthen you. And just like Peter siguro, napakaraming sa atin, napakaraming beses that we have faced moments na na-experience natin, na nagkaroon tayo ng doubt, na pinasyon natin kung ano ba ang ginagawa ng Panginoon para sa buhay natin. That we have moments of failure. Na hindi kaya, meron pagkakataon na hindi si Jesus, pero tayo mismo, tayo ay betray. We've experienced betrayal. We've experienced pain. Pero alalahanin natin ito mga kapatid. Ang pag-ibig at ang mercy ng Panginoon ay walang hanggan. He can restore us, He can transform us, and He can use us for His